Sa liblib na baryo sa Iloilo, may matandang babae na kilala bilang Aling Dites, tahimik, mabait sa mga bata, at mahilig mag-alaga ng baboy. Sa likod ng kanyang bahay, may malaking kulungan, at gabi-gabi ay maririnig ang malalim na ingay ng isang baboy kahit wala namang ilaw o tao sa paligid. Ayon sa mga kapitbahay, kakaiba raw ang baboy ni Aling Dites, napakalaki, halos kasing laki ng kalabaw, at hindi raw ito kumakain ng karaniwang pakain. Kapag gabi, naglalakad daw ito sa paligid ng bahay, tila may hinahanap. Isang gabi, naglakas loob si Mang Efren, isang lasing, na silipin ang kulungan. Paglapit niya, napansin niyang walang baboy, pero may mga bakas ng paa na parang paa ng tao. Biglang may narinig siyang tunog, parang paghinga sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya ang baboy, pero ang mga mata nito ay tao. Hindi mo dapat ako tinitingnan. Sabi ng tinig na parang galing sa loob ng baboy. Tumakbo si Mang Efren, pero narinig niya ang mga yapak na sumusunod sa kanya, mabigat, parang 2 paa, hindi 4. Kinabukasan, natagpuan siya sa sapa, patay, at may mga marka ng kagat sa leeg. Nang silipin ng mga tao ang kulungan ni Aling Dites, wala na ang baboy. Ngunit sa dingding, may nakaukit na mga salita. Isa ka na lang. At tuwing gabi, kahit wala ng baboy, maririnig pa rin sa likod ng bahay ni Aling Dites ang mahina at malungkot na ingay. Parang tinig ng gutom na halimaw.